Akala ni Pangulong Vladimir Putin ng Russia na naayos na niya ang lahat sa Ukraine dahil sa sunod-sunod na pag-atake ng mga drone ng Ukraine. Naglagay siya ng mga sistema ng depensa sa himpapawid sa mga teritoryong nasakop na ng Russia. Ang mga sistemang ito ay inaasahang magiging hindi mapasok at matibay na panangga na poprotekta sa mga tropa ni Putin habang pinaplano nila ang mga susunod na paglusob. Nagkamali si Putin. Winasak ng Ukraine ang hindi mapasok na panangga ng Russia gamit ang drone strike na nagpadapa sa $10 milyong na air defense system. Noong Hulyo siyam iniulat ng RBC Ukraine na ang Black Forest Brigade ng 400 at 13 Death Separate Raid Unmanned Aerial Vehicle or Unmanned Aerial Vehicle Battalion ng Ukraine ay nagsagawa ng matagumpay na raid laban sa Buk M-ISA air defense system ng Russia. Walang detalyeng ibinunyag kung saan eksaktong naganap ang pag-atake. Ayon kay Militani, ang mga sundalo mula sa Black Forest Brigade ay nag-ooperate sa Luhansk noong Enero 2024. Makatuwiran isiping ang pinakabagong pag-ataking ito ay naganap sa Donbas region. Sabi ng RBC Ukraine na nagtagumpay ang mga puwersa ng Ukraine na maisagawa ang matagumpay na pag-atake dahil sa kombinasyon ng intelihensya, mas mahusay na paggabay ng drone, at sa dami ng firepower na nilalagay nila sa kanilang first-person view or first-person view drones. Malinaw na di kinaya ng Buk M-ISA ng Rusya ang kombinasyong iyon. Nagresulta ito sa isang panibago. Sunod-sunod na pag-atake ng Ukraine, nagawa nilang pabagsakin ang air defense network ng Rusya na mas nagpabulnerable sa mga tropa ni Putin sa loob ng Ukraine. At hindi lang iyon. Mayroon tayong video ng pag-atake. Ibinahagi ito sa Telegram ng channel ng Land Forces ng Ukraine. Ang 54 segundong video ay nagpapakita ng insidente. Nagsimula ito sa isang Buk M-ISA na bumabiyahe sa 100 lupa. Ang kuhang iyon ay kinunan ng Ukrainian reconnaissance drone na nakalutang sa itaas. Hindi nakikita ng radar ng Buk M-ISA. Ang sasakyan ay umandar ng kaunti bago biglang huminto. Nakakita tayo ng sundalong tumakbo papunta sa mga puno. Mabilis siyang hinabol ng Buk M-ISA na biglang lumiko para habulin siya. Alam ng mga Ruso na may mali at sinusubukan nilang magtago. Hindi sila maililigtas ng mga puno sa paparating na panganib. Pumasok ang Buk M-ISA sa mga puno habang minamasdan ng Ukraine reconnaissance drone. Isa itong desperadong laro ng taguan na nangyayari sa totoong oras. Nakatago ang Russian air defense system sa likod ng mga takip. Akala ng kanilang crew na ligtas sila. Ngunit patuloy itong binabantayan ng drone ng Ukraine. Sa ika-22 segundo naputol ang footage at lumabas ang maliit na first-person view drone na lumalapit sa mga puno. Halos hindi makita mula sa distansya ng reconnaissance drone. Lumipad ang first-person view drone papasok sa mga puno. Ilang segundo lang ang lumipas at pagkatapos ay sumabog ito. Sumabog ang mga puno nang tumama ng direkta ang drone ng Ukraine sa Buk M-ISA. Habang umangat ang usok, nag-zoom in ang reconnaissance drone. Bilang patunay sa tagumpay ng atake ng Ukraine, winasak at sinunog ang Buk M-ISA. Ang iba't ibang anggulo ng pagputol sa pag-atake ay nagpapatunay ng direktang tama. Nagpadala ang Ukraine ng mensahe sa Russia sa pag-atake sa kanilang sistemang pangdepensa ng himpapawid. Maaari kang tumakbo at magtago pero matutunton ka pa rin ng mga drone ng Ukraine. Kapag nangyari iyon, magdadala sila ng pampasabog na kayang sumira ng isang 10 milyong sistemang pangdepensa ng himpapawid sa ilang segundo. Sa ulat nito tungkol sa pag-atake ng Ukraine, isiniwalat ng Kiev Post na ang pag-atake ay resulta ng ilang buwang pagpaplano. Ayon sa mga tropa ng reconnaissance ng Black Forest Brigade ng Ukraine, nakita nila ang Buk M-ISA noong Mayo, ngunit hindi nila ito naatake noon. Hindi iyon gawain ng tropa ng Recon. Itinala pa rin nila ang lokasyon at ipinasa ang detalye sa mga drone operator ng brigada. Kinuha ng mga operator ang Buk M-ISA mula roon at minanmanan ito sa loob ng 2 buwan. Sa huli, nang handa ng umatake, pinili nila ang sandaling nasa biyahe at pinakamahina ang air defense system. Hindi na nakapagsagupa ang Buk M-ISA. Itinago ng mga tauhan ang mga bagay sa mga puno. Ngunit huli na ang lahat dahil may paparating ng first-person view drone sa kanilang lokasyon. Nawasak na naman ang isa pang Russian air defense system. Ano nga ba ang napatumba ng Ukraine sa kanilang drone strike noong Hulyo? Ang Buk M-ISA na may NATO code name na surface-to-air, 11 Gadli, ay isang self-propelled surface-to-air or surface-to-air air defense system na pinaka-epektibo
kapag ginagamit sa medium range. Ayon sa Army Recognition, dinisenyo ang sistema para sirain ang mga cruise missile, helicopter, at mga tactical at strategic na eroplano. Ito ay ginagawang mahalagang kagamitan ng militar ng Rusya, lalo na ngayon na may F-16 fighter jets na ang Ukraine, na tila sadyang kontrahin ng Buk-Me-Isa. Isa rin itong makapangyarihang depensa sa himpapawid. Ayon sa Army Recognition, ang Buk-Me-Isa ay inilalagay sa isang track chassis na may kasamang radar para matukoy ang mga paparating na banta at isang launcher na kayang magdala ng 4 na missile. Ang radar at mga missile ay nakakabit sa iisang plataporma na itinaas gamit ang electro-hydraulic drive. Maaaring mag-track ang radar ng paparating na target sa layo na hanggang 20 milya na siya ring pinakamalaking abot ng Buk-Me-Isa missile. Ang Buk-Me-Isa ay handang magpaputok agad pagkatapos matukoy ng radar ang target. Ito ay isang mahusay na sistema. Kailangan mong hintaying makapasok ang target sa sakop ng missile. Kayang subaybayan ng radar ang mga eroplanong lumilipad hanggang 72,000 talampakang taas. Kayang gabayan ng crew ng air defense system ang 3 sa 4 na missile ng launcher papunta sa isang target sa isang sabayang pagpapaputok. Ang mga missile ng Buk-Me-Isa ay nakakatakot sa kanilang mga kakayahan. Maaaring magpaputok ang sistema ng Siyam M38 o Siyam M38. M1 na mga missile na may X-wing na disenyo at mga single-stage na missile na walang natatanggal na bahagi. Mabilis at malakas tumama ang bawat missile. May dala itong 100 at 55 pound na warhead na may sapat na lakas para sirain ang mga chopper at eroplano ng kalaban. Mobile din ito. Mapapanood sa video kung paano inilipat ng Russian crew ang kanilang Buk-Me-Isa sa bagong lokasyon upang protektahan laban sa mga aerial na pag-atake ng Ukraine. Ang transportasyon ay posible dahil sa espesyal na GSM 5-6 na siyam chassis para sa Buk-Me-Isa. Ang air defense system ay kayang tumakbo ng hanggang 40 milya bawat oras sa kalsada at 27 milya bawat oras sa iba't ibang lupain na may saklaw na halos 310 milya. Iyon ang dahilan kung bakit ang Buk-Me-Isa ay isang malinaw na problema para sa Ukraine. Hindi ito isang nakapirming air defense system na ini-install ng Russia at pagkatapos ay iniiwan na lang sa mga tauhan nito. Madaling ilipat-lipat ng Russia ang Buk-Me-Isa upang matiyak na ito ay nasa tamang lugar kung kinakailangan. Maraming bansa ang nakakakita ng halaga sa Buk-Me-Isa. Maliban sa Russia, ang Belarus, Syria, Serbia, Finland at Ukraine ay mayroon ding ilang air defense system na ito. Ang Ukraine ay may mga natitirang Buk-Me-Isa mula sa panahon ng pananakop ng Soviet. Alam nito ng eksakto ang laki ng banta ng mga sinasabing hindi mapasok na air defense na ito. Alam din nito na hindi tama ang salitang hindi mapasok. Ang kaalaman ng Ukraine tungkol sa Buk-Me-Isa ay umaabot hanggang sa mga kahinaan ng sistema at alam nito ng eksakto kung saan tatamaan para mapabagsak ito. Yan ang nakita natin sa video na inilathala noong Hulyo 9. Sinubukan magtago ng isang Buk-Me-Isa pero hindi lang ito hinabol ng isang Ukrainian first-person view drone, kundi tinamaan pa ito sa eksaktong lugar na magpapahinto rito at magpapaliyab dito. Bawat Buk-Me-Isa na ginawa ng Russia ay nagkakahalaga ng humigit kumulang $10 milyon. Kung minsan lang nangyari sa Russian system ang nakunan sa footage ng Ukraine, hindi masyadong mag-aalala si Putin. Malamang na hindi siya natuwa nang masira ng Ukraine ang mahal at umano'y hindi mapasok na air defense system. Pero ang pagkawala ng isang Buk-Me-Isa ay hindi malaking bagay kung marami pang iba ang gumagala sa labanan sa Ukraine. Pero hindi lang ito kaso ng isang Buk-Me-Isa na nasira. Ang air defense system na napatumba ng Ukraine noong Hulyo ay pinakabago sa mga Buk-Me-Isa na nawasak sa mga unahan ng labanan. Noong Nobyembre 2024 iniulat ng Newsweek na nasira na ng Ukraine ang ika-1,000 Russian anti-aircraft missile system matapos ang higit 2 taon at kalahating digmaan. Ang sistemang iyon ay isang Buk-Me-Isa na napatumba ng Pechers Brigade ng Ukraine sa isa. Inilarawan ni Ihor Klemenko, ang ministro ng Interior ng Ukraine, bilang isa sa pinakamainit na bahagi ng harapan. Walang ibinigay na mga lokasyon o petsa. Bilang patunay, nag-post si Klemenko ng video sa kanyang Telegram account tungkol sa pag-atake. Tila ginamit ng Ukraine ang kaparehong estratehiya para sirain ang Buk-Me-Isa na ito tulad ng Hulyo.
Ipinapakita ng aerial footage na kuha ng reconnaissance drone ang pag-atake ng drone mula sa iba't ibang anggulo at ang resulta ng pagsabog. Itinago ng mga Ruso ang kanilang sistema sa ilalim ng mga puno, ngunit nasunog pa rin ito. Noong Marso 2025, muling umatake ang Ukraine. Nagulat si Militani tungkol sa isang video ng Black Forest Brigade na nagpapakita ng isang sira at hindi magagamit na Buk M1. Marami itong pagkakahawig sa inilabas na video ng parehong brigada noong Hulyo. Nakikita natin ang Buk M1 na dumadaan sa kalsada. Masasabing iba ito sa video noong Hulyo dahil may isang sangandaan na may mga punong kahoy sa 4 na direksyon. Alam ng mga tauhan ng Buk M1 na may paparating na drone. Katulad ng sa video noong Hulyo, sinubukang itago ang napakalaking air defense system sa mga puno, ngunit hindi rin ito nakatulong. Isang matinding pagsabog, marahil sanhi ng Ukrainian drone, ang huminto sa operasyon ng Buk M1. Ang pagsabog ay winasak ang solid rocket fuel ng mga Buk M1 missile na posibleng nagdulot ng mga karagdagang pagsabog na sumira sa buong sistema. Ito marahil ang ginagawang estratehiya ng Ukraine, lusubin ang mga misil at maaaring masira ang buong sistema. Sa pagkakataong ito, ang Buk M1 ng Russia ay tila may pansamantalang armor sa itaas na bahagi nito. Marahil para protektahan laban sa mga drone strike ng Ukraine, hindi ito gumana. Noong Mayo 2025, muling nabalitang bumagsak ang isa pang Buk M1 matapos atakihin ng Ukraine. Mukhang ang Black Forest Brigade muli ang may pakana sa isa pang pag-atake. Batay sa video na ibinahagi sa Telegram na nagpapakita ng sandaling iyon, makikita natin ang isang mabilis na tumatakbong Buk M1 sa isang bukirin. Nagiiwan ng ulap ng alikabok sa likuran nito. May tinatakbuhan ito at malalaman natin ang dahilan nito sa lalong madaling panahon. Tulad ng mga Buk M1, sinusubukang magtago sa gilid ng mga puno ang mga ito. Alam natin na hindi gumagana ang estratehiyang iyon. Isang Ukrainian reconnaissance drone ang kumuha ng litrato ng isang malakas na pagsabog mula sa itaas. Nakikita ang mga kislap at tila ang kargamento ng bala ng air defense system Buk M1 ay sumasabog sa apoy, nagpapalipad ng mga bala palayo. Ayon sa post sa Telegram, ang Buk M1 anti-aircraft missile system at ang kargamento ng bala nito ay natuklasan at nawasak habang ito ay gumagalaw dahil sa mahusay na aksyon ng mga tropang reconnaissance ng Black Forest Artillery Brigade. Ang paputok mula sa pagsabog ng kargamento ng bala ay resulta ng pagtama sa isang modernong anti-aircraft system ng hukbong Ruso. Ilang konklusyon mula sa serye ng mga pag-atake ng Buk M1. Una, ang Black Forest Brigade ay nakakatakot para kay Putin. At tama lang iyon. 3 sa 4 na pag-atake na tinalakay ay isinagawa ng brigadang ito na mahusay sa pagko-coordinate ng mga pagsalakay laban sa mga air defense system ng Russia. Habang pinatitibay ni Putin ang kontrol sa Luhansk at pinapalawak ang mga tagumpay sa Donbas, unti-unting winawasak ng Black Forest Brigade ang kanyang mga depensa sa himpapawid. Maaaring magbukas ito ng mga oportunidad para makaganti ang Ukraine sa mga atake sa hinaharap. Pangalawa, malinaw ang pag-operate ng Ukraine sa kanilang pag-atake gamit ang Buk M1. Makikita sa bawat video ang mga drone ng Ukraine na tumutok at sumusubaybay sa mga sistema ng depensa sa himpapawid na nakatagong mabuti sa mga puno. Nabibigo ang panlilin lang dahil may mga first-person view drone ang Ukraine na kayang lumusot sa mga puno para maihatid ang kanilang mga pampasabog. Batay sa mga pag-atake noong Marso at Mayo, mukhang natukoy na rin ng Ukraine na ang mga misil ng Buk M1 ang kahinaan nito. Kaya iyon ang tinatarget imbes na ang mismong sistema para magdulot ng malalakas na pagsabog na pumipinsala sa kagamitan ng Russia. Mahalaga para sa Ukraine ang estratehiyang ito dahil sa ilang kadahilanan. Ngayon, ginagamit ng Ukraine ang estratehiyang tanggalin ang mas maraming Russian air defense hanggat kaya nila sa kanilang sariling teritoryo. Noong Nobyembre 2024 ang Buk M1, strike ang ika-1,000 Russian air defense system na nawasak ng Ukraine sa digmaan. Marami pang sumunod mula noon. Batay sa Ministry of Finance ng Ukraine, nawalan na ang Russia ng 1,173 anti-aircraft warfare units hanggang Hulyo 10. Ang digmaan sa Ukraine ay tumatagal na ng mahigit 40 buwan. Ibig sabihin, halos 30 Russian air defense systems ang nawawala kada buwan.
na halos isa kada araw. Hindi inasahan ni Putin ang tugon ng Ukraine na nagdudulot ng matinding problema sa Russia. Matagal na itong nangyayari. Noong Agosto 2024, iniulat ng Business Insider na ang estratehiya ng Ukraine na targetin ang air defenses ng Russia ay pumipilit kay Putin na ipakalat ang kanyang papaliit na mga unit sa buong linya ng labanan. Ayon sa Business Insider, sinabi ng mga analysts mula sa Institute for the Study of War na kulang na ang air defenses ng Russia para maprotektahan ang lahat ng kailangang lugar kahit sa mga inakala nilang ligtas na. Makikita ito sa pag-atake noong Hulyo 9 kung nangyari ito sa operational area ng Black Forest Brigade sa Luhansk, na inaangkin ng Russia na kontrolado nila ng 100%. Mukhang ligtas ito. Ngunit tila kaya ng Ukraine na tamaan ng matindi ang air defenses ng Russia sa Luhansk, na nagpapahiwatig na maaaring hindi ganun katibay ang kontrol ng Russia gaya ng inaangkin nila. Dahil sa mga pag-ataking ito, napipilitan ang Russia na palaging ilipat-lipat ang kanilang air defenses. Kapag may lugar na nanganganib, inaalis ang mga unit mula sa ibang mga lugar para ipagtanggol ito. At hindi lang ito problema na nangyayari sa Ukraine. Ayon sa United 24 Media noong Mayo, nagsimulang maglagay ang Russia ng maraming peking S-300 at S-400 air defense units sa malayong silangan. Inaalis ba nila ang totoong version ng mga air defense system na ito mula sa malayong silangan papuntang Russia at Ukraine para itago ang katotohanan? Upang palakasin ang humihinang depensa, aktibong pinahihina ng Russia ang impluensya sa mga teritoryong labas ng hangganan dahil sa Ukraine, na nagdudulot ng pangmatagalang problema kay Putin. May dahilan kung bakit naroon ang mga air defense system na ito sa malayong silangan. Ginagamit ito ng Russia para ipakita sa mga kaalyado sa rehiyon na poprotektahan nito ang kanilang interes. Kapag nawala na ang proteksyon ng Russia, bakit pa mananatili sa kanyang panig ang mga kaalyadong ito? Pinapalala ng pagkakatanggal ng Ukraine sa air defenses ni Putin ang sitwasyon niya, dahil nagbubukas ito ng mga daan para sa higit pang pag-atake ng Ukraine sa hinaharap. Ang nagbabagong air defenses ng Russia ay may kaugnayan dito. Kapag nilipat ng Russia ang mga sistema nito sa isang lugar na nanganganib, may ibang lugar na naiiwang kulang sa bantay, nagbibigay ng pagkakataon sa Ukraine. Posibleng magsagawa ang Ukraine ng peking pag-atake para obligahin si Putin na ilipat ang mga air defense mula sa ibang lugar na kanilang tunay na target. At may ganung option ang Ukraine, salamat sa matipid na operasyon ng kanilang mga drone. Nabanggit namin kanina na ang isang boom isa ay nagkakahalaga ng humigit kumulang $10 milyon para sa Russia. Mas mahal ang advanced na air defense systems ng bansa, gaya ng S-400 na nagkakahalaga ng halos 200 milyon kada batalyon. Ayon sa Newsweek at Foreign Affairs, ginagamit ng Ukraine ang mga short-range first-person view drones na nagkakahalaga ng 400 bawat isa para atakihin ang Buk M1 ng Russia. Mas mahal ang kanilang long-range deep strike drones na umaabot ng humigit kumulang $20,000 bawat isa ayon sa ulat. Gayunpaman, nananatili ang punto. Noong Hulyo, isang first-person view drone na nagkakahalaga ng $400 ang nakapagpatumba ng Buk M1 na nagkakahalaga ng $10. 10 milyon, ito ay katumbas ng 25,000 beses na balik ng puhunan. At hindi ito ang nag-iisang aspetong magdudulot ng problema kay Putin sa usaping pinansyal. Ang realidad na kailangan niyang harapin ngayon ay higit 3 taon ng espesyal na operasyong militar na nagdulot ng malaking gastos sa Russia. Ang mga parusa mula sa kanluran at ang paggastos ni Putin ay nag-iwan sa Russia na may interes na higit sa 20%. Ang inflasyon ay nasa 10% at ang kawalan ng trabaho ay nasa pinakamababang antas na 3%. Nangangahulugan ito na kulang na ang mga manggagawa ng bansa para mapunan ang mga bakanteng posisyon. Mabilis nang nauubos ng Rusya ang kanilang reserba ng liquid cash na bumaba mula $117 bilyon noong 2000 at 21 hanggang humigit kumulang 31 bilyon ngayon. Ayon sa isang opisyal ng United States noong Pebrero, ang Russia ay nagastos na ng humigit kumulang 211 bilyon para sa operasyon ni Putin sa Ukraine. Maaaring madagdagan pa ng bilyon ang bilang mula sa ulat. May ibang numero ang Washington Post. Ayon sa report, gumastos ang Rusya ng mahigit 300 bilyon noong Pebrero 2025. Ito ay mahalaga sa konteksto ng Buk M1 strike ng Ukraine dahil nauubusan na ng pera ang Rusya. Dahil sa hirap na kalagayang pang-ekonomiya ni Putin, mahihirapan siyang bigyang katwiran ang paggastos ng $10. 10 milyon para palitan ang isang air defense system. Ang sistemang iyon, kahit epektibo, ay may kahinaan na maaaring samantalahin ng Ukraine.
Limitado ang budget ng Russia. Kahit magastos si Putin na tila walang hanggan ang pera, nauubos na ang reserbang pera ng bansa. At hindi ito napupunan ng sapat o kasing bilis ng gusto ni Putin. Nasa punto na ngayon ang leader ng Russia na kailangan niyang maingat na piliin kung ano ang papalitan at kung ano ang isusuko na lang bilang talo. Gagastos ba siya ng dolyar? 10 milyon para sa bagong bukmeisa? O gagamitin ang parehong halaga para kumuha ng daan-daan o libu-libong bagong kontraktual na sundalo? Ito ang mga tanong na hindi inasahan ni Putin noong sinimulan niya ang malawakang pananakop noong Pebrero 2022. At ang pilitin siyang sagutin ang mga ito, ang layunin. Susubukan ng Ukraine na samantalahin ang mga puwang na nililikha nito sa depensa ng himpapawid ng Russia sa pamamagitan ng pagwasak sa mga Buk M1 at iba pang sistema. Ngunit ang tunay na dahilan kung bakit tina-target nila ang mga sistemang ito ay dahil malaking dagok sa Russia ang pagkawala ng mga ito sa panahong hirap na ang ekonomiya nito dahil sa bigat ng digmaang sinimulan ni Putin. Ang pag-atake ng Ukraine sa Buk M1 noong Hulyo ay nagpakita ng kanilang estratehiya nitong mga nakaraang buwan. Pabagsakin ng Russia sa pamamagitan ng pagsira sa marami nitong mamahaling kagamitan gamit ang murang mga drone. Para sa Ukraine, ang mga pag-ataking ito ay unti-unting mauubos ang yaman ng Russia hanggang sa hindi na kayang ipagpatuloy ni Putin ang digmaan. Hindi man lang sa bilis at bagsik ng kanyang ginagawa ngayon. Tanging panahon lang ang makapagsasabi kung tama ang Ukraine at hindi lang mga air defense system ang mabilis na nawawala sa Russia. Ang approach ng Ukraine sa pagharap sa mga armored vehicle ni Putin ay nag-iwan sa mga tropang Ruso na parang defenseless habang nauubusan sila ng armor na kailangan nila para magsagawa ng kanilang mga opensiba sa lupa. Panoorin ang iba pang video at mag-subscribe sa Military Show para sa mga latest na video tungkol sa digmaan sa Ukraine. At salamat sa panonood.